serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng shortwave frequency ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Banyano, pansamantalang humahalili po kay Ven Blones. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo, showbiz at sports. Kami inyo pong napakikinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies na 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Una sa ating mga balita, umabot sa 131 specialty centers ang naipatayo ng Administrasyong Marcos bago magtapos ang 2023. Batid na nito lamang Agosto ng taong 2023, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na magtatayo sa maraming specialty hospital sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, naglaan pa ang gobyerno ng 11.12 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng mas marami pang specialty centers ngayong taon. So December 2023, we have established 131 specialty centers nationwide. Nakapagbigay tayo ng 11.12 billion for 2024 para makapagpatayo pa tayo ng mga specialty centers sa iba't ibang lugar. Marami na rin tayong ginawa sa ilalim ng programang Doctors to the Barangays. Itong programa na ito ay in-expand to 204 out of 218 municipalities naman. Ang katumbas niyan ay 91% na ng municipalities ay masasabi nating may nag-aalaga na doktor. Kaya napaka-importante nito. Patuloy pa itong programang ito para naman masabi natin na talaga natin binabantayan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang balita, hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado na pangunahan ang pagrepaso at posibleng pag-amyenda sa economic provision sa saligang batas. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nakausap niya si Pangulong Marcos sa Van Dinur noong Enero 11. Sinabi ni Zubiri sa Pangulo na bukas ang Senado sa pag-usapan ang pag-amyenda sa economic provisions. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. In this way, we can preserve our bicameral nature of legislation. Si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kasunod ito, naghain sila nina Senator Loren Legarda at Senator Sonny Angaran ng resolution of both houses number 6 na nagmumungkahing amyendahan ng ilang probisyon sa ekonomiya sa ilalim ng 1987 Constitution.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, nagpahayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa inisyatiba ng Senado na ihain ang Resolution of Both House No. 6. Inihain ang Resolution of Both House No. 6 para magpatawag ng Constituent Assembly na siyang magiging pamamaraan sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, partikular ang restrictive economic provisions nito. Ayon kay Romualdez, nasa punto ngayon ang Pilipinas ng transformative economic growth kaya't mahalaga na makasabay rin ang ating saligang batas sa nagbabagong global economic landscape. Sinabi rin niya na napapanahon na ito para mabuksan pa ang potensyal ng bansa. Tiniyak naman ni Romualdez na kikilalanin ng Kongreso ang boses ng taong bayan at gagawin ito sa isang inklusibo, bukas at hayag na pamamaraan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ang hakbang ng Senado para amyendahan ang saligang batas ay patunay na walang constitutional crisis sa pagitan ng Kamara at Senado. Ito ang reaksyon ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda matapos ihain mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Sabi kasi ni Zubiri na kanyang inihain ang RBH 6 ay upang maiwasang mauwi sa constitutional crisis ang pagiging malamig ng Senado sa People's Initiative na itinutulak ngayon ng Kamara dahil sa pagiging divisive nito. Welcome ani Salceda ang pagiging bukas ng Senado sa constitutional reform kaysa isara ang usapin ng pagbabago na anyay kinakailangan at napapanahon. Diin pa ng mamabatas na magtagumpay man o hindi ang People's Initiative ay gagawin ng Kamara ang lahat ng paraan na naaayon sa saligang batas upang makapagpapasok ng mas maraming pamumuhunan at makalikha ng dagdag na trabaho, negosyo at kabuhayan para sa mga Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na i-configure ang pamamaraan ng pagtugon nito sa rebelyon, kalamidad at issue sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ibinigay ni Pangulong Marcos ang atas ng pangunahan nito ang Military Command Conference sa Campo Aguinaldo. Anya, direktiba ng punong komandante na magkaroon ang AFP ng mga makabagong pamamaraan sa pagtugon sa mga hamon. Sinabi naman ni Bronner na walang espesipikong utos ang Pangulo kaugnay sa issue dahil ayaw nitong panghimasukan ang pamamahala sa organisasyon. Nabanggit ng ating Pangulo during his speeches, as you mentioned, paradigm shift. Kailangan po natin magkaroon ng paradigm shift. Pero hindi na po naging specific ang ating Pangulo because he also mentioned that he doesn't want to micromanage. At kami na lang po sa Armed Forces of the Philippines and our commanders on the ground will have to be very innovative, imaginative in our approaches. Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpahayag ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ginawa ng Pangulong Marcos ang pagbati mula sa isang post sa kanyang social media account na X. Sabi pa ni Pangulong Marcos, inaasahan na niya ang mas maigting na kolaborasyon at mas mapapalakas ang kapwa interes ng Pilipinas at Taiwan.
Hangad din ng Pangulo ang pagsusulong ng kapayapaan at pagtitiyak ng kasaganahan sa mga mamayan ng Pilipinas at Taiwan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture target ngayong taon na makapagtayo ng karagdagang cold storage facility sa bansa para matugunan ang issue sa overproduction at post-harvest losses ng mga magsasaka. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tinatarget na ng Department of Agriculture na magtayo ngayong taon ng karagdagang cold storage facilities para matugunan ang kadalasang hamon ng overproduction at post-harvest losses. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, isa ito sa prioridad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ngayong 2024. Anya mailala ang 1 bilyong pisong budget ang DA para sa network ng chilled cold storage system na pag-iimbaka ng mga agriculture commodities gaya ng mga gulay. Kabilang sa ikinokonsidera ang La Union o Benguet, Taguig sa Metro Manila, lalawigan ng Quezon at sa Mindoro. Ayon kay Asik de Mesa, oras na makumpleto mga ito, makatutulong na ang gobyerno sa logistics at maayos na distribution system ng mga aning gulay. Una na rin nag-inspeksyon si Agriculture Secretary Laurel sa Food Terminal Incorporated sa Taguig City bilang bahagi ng kanyang plano na pag-install ng karagdagang cold storage facilities para sa high-value produce at iba pang panim. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Random checking, isasagawa sa mga jeep upang matukoy kung kasama na ang mga ito sa consolidation para sa PUV modernization. Ang kabuong detalye ng balitang yan iatid sa atin ni Jolimar Acuyo. Magkakaroon ng random checking sa mga jeep upang malaman kung sila ay bahagi na ng mga kooperatiba ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadiz III. Sa isang briefing sa Malacanang, tinanong si Guadiz kung paano matutukoy ng mga commuter ang pagkakaiba ng mga consolidated jeepney sa mga hindi pa bahagi ng konsolidasyon. Sinabi ni Guadiz na makikipagtulungan sila sa LTO at MMDA para sa random checking kung saan titingnan ang papeles ng mga naturang jeep. Sinabi rin ng LTFRB Chair na kalaunan ay maglalabas sila ng mga sticker upang matukoy kung ang jeep ay bahagi ng isang consolidated entity. Ayon kay LTFRB National Capital Region Director Zona Rosetta Mayo, inatasan din ng ahensya ang mga driver na magkaroon ng kanilang kasalukuyang LTO registration at kopya ng consolidation application. Anita Mayo, may mga posibleng parusa sa mga mahuhuling unconsolidated jeepneys. Mula RP3 Alert, ito si Jolimar Acuyong para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang InDrive, isang bagong player sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa LTFRB, dahil ito sa reklamo ng umano'y overcharging at pangongontrata sa mga pasahero. Naglabas ng show cause order ang LTFRB at hinihingan ng paliwanag ang RL Soft Corporations na may-ari ng InDrive kung bakit hindi dapat masuspindi o bakit hindi dapat nabawiin ang ibinigay na accreditation nito bilang TNC. Batay sa reklamo ng commuters sa Lawyers for Commuters Safety and Protection o LCSP, nakikipagtawaran umano ng pamasahe ang InDrive partner driver sa bawat booking na matatanggap ng mga ito sa application mismo ng TNC. Ito ay sa kabila na mayroon ng nakatakdang pamasahe na makikita sa application para sa isang partikular na booking. Sa sumbong na natanggap ni LCSP President Attorney Ariel Inton, saka lamang daw tatanggapin ng driver ang booking kapag pumayag na ang pasahero sa pamasaheng gusto ng TNC driver. Tahasan umanong paglabag ito sa fare regulation ng LTFRB. Itinakda na ang pagdinig sa reklamo sa darating na Enero 23 ng 1:00 ng hapon.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iniulat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na bumaba ng 37% ang index at focus crimes mula Enero 1 hanggang Enero 11 ng taong kasalukuyan kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni General Acorda na 765 insidente ng index crimes ang iniulat sa unang 11 araw ng taon, mababa ng humigit 37% mula sa humigit 1,000 at 200 insidente na naiulat sa kaparehong panahon ng 2023. Ang index crimes ay crimes against persons at crimes against property. Samantala, humigit 37.3% naman ang ibinaba ng focus crimes sa 759 na insidente sa unang 11 araw ng taong kasalukuyan kumpara sa humigit 1,200 insidente sa loob ng parehong panahon noong nakaraang taon. Ang focus crimes ay kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinarangalan ang mga natatanging AFP units mula sa mga matatagumpay nitong misyon para mabuwag ang guerrilla fronts ng mga rebeldeng komunista. Mula Camp Aguinaldo, nagbabalita si Leo Sarne. Ginawaran ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga campaign streamer ang mga natatanging unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa year-end command conference na isinagawa kahapon sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo. Ang parangal ay bilang pagkilala sa matagumpay na pagbuwag ng iba't ibang New People's Army Guerrilla Front sa nasasakupan ng mga naturang unit na malaking ambag sa overall victory laban sa mga teroristang komunista. Kabilang sa mga pinarangalan ang Joint Task Force Tala, mga unit ng Filipino Army na 303rd Brigade ng 3rd Infantry Division, 502nd Brigade at 503rd Brigade ng 5th Infantry Division, 702nd Brigade ng 7th Infantry Division, 801st Brigade ng 8th Infantry Division, 54th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division, 94th Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division, 3rd Infantry Battalion ng 7th Infantry Division, 5th Special Forces Battalion at 1st Mechanized Brigade ng 6th Infantry Division. Sa ngayon ay wala ng aktibong guerrilla front ang NPA at 11 na lang ang kanilang nalalabing napahinang guerrilla front. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pumalo sa 30 bilyong pisong halaga ng Health Emergency Allowance o HEA claims ng mga healthcare at non-healthcare worker ang naipamahagi ng pamahalaan nitong 2023. Ito ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa pagpapaabot ng nararapat na suporta sa mga makabagong bayaning makabagong bayani ng bansa, lalo na iyong mga nasa health at medical field. Bahagian yan ng commitment ng administrasyon ang pagbibigay ng financial support sa mga healthcare at non-healthcare worker, lalo't sila ang kinapitan ng bansa noong kasagsagan ng pagtama ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Ngayong 2024 naman, nasa humigit 18.9 bilyong piso ang pondo na inilaan sa ilalim ng 2024 national budget para sa health claims ng healthcare workers. Ibig sabihin, nasa lampas 14.8 bilyong piso na lamang ang natitirang balanse mula sa kabuuang 88.14 na bilyong piso na kinakailangang halaga para sa implementasyon ng programa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na magpapatupad dito ng moratorium o pansamantalang pagpapahinto sa pagpapadala ng mga seasonal worker sa South Korea. Batay sa inilabas na Advisory Number 1 Series of 2024 ng DMW, ang naturang hakbang ay alinsunod sa resulta ng ginawang high-level consultation sa Embassy of Republic of Korea, Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs. Layon din itong maproteksyonan ng mga seasonal workers sa harap ng umano'y nangyayaring illegal recruitment, gayon din ang iba pang welfare cases. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, mahigit 5,000 ang mga seasonal workers sa South Korea na karaniwan ay nagtatrabaho bilang magsasaka. Sinabi rin ni Kakdak na hindi na dumadaan ang mga ito sa proseso ng DMW dahil direktang nakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa mga kumpanya sa South Korea bilang bahagi ng kanilang mga employment program. Dahil dito, hindi nagiging maayos ang deployment at labor conditions ng naturang mga seasonal worker. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinapanukala ni Las Piñas Representative Camille Villar ang pagtatalaga ng nursery at child care facilities malapit sa mga pampublikong paaralan. Ipinunto ni Villar sa kanyang House Bill 9582 na mahalagang masiguro rin ng mga guro na may sapat at angkop na pangangalaga ang kanilang sariling mga anak habang sila ay nagtatrabaho. Batay sa panukala, kailangan na ang naturang pasilidad ay itatayo ng hindi hihigit sa 1 kilometro ang layo mula sa paaralan kung saan nagtatrabaho ang guro. Ang Department of Education o DepEd ang naatasan na bumuo ng panuntunan sa pagpapatakbo ng naturang child care facility. Isa sa ilalim naman ng DepEd at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa taunang evaluation ang pagiging epektibo ng serbisyo ng pasilidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpasalamat ang Department of Education o DepEd sa kooperasyon at commitment ng pamahalaang lungsod ng Taguig at Makati kaugnay sa maayos na paglilipat ng 14 na mga paaralan sa Embo Barangays alinsunod sa kautusan ng Korte Suprema. Kasunod ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement nina Vice President at Education Secretary Sara Duterte, Taguig City Mayor Lani Cayetano at Makati City Mayor Abby Binay patungkol sa full transition ng 14 na mga pampublikong paaralan mula sa lungsod ng Makati patungo sa lungsod ng Taguig simula Enero 1 ngayong taon. Ayon sa DepEd, sa ilalim ng naturang kasunduan, ang Schools Division Office ng Taguig Pateros na ang umamahala at magpapatakbo sa 14 na mga paaralan sa Embo Barangays. Bagamat sinabi ng DepEd na may ilang issue at apela pang inaayos, ito ay iniiwan na nila sa mga kinauukulang otoridad kasabay ng pagtitiyak na hindi maaantala ang edukasyon ng mga mag-aaral sa 14 na mga apektadong paaralan. Kaugnay nito ay nagpasalamat din ang DepEd kay Regional Director Gilbert Sadsad at ang lahat ng miyembro ng Transition Committee sa kanilang pagtsatsaga at pagsisikap sa buong proseso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para
Para sa ating unang balita mula probinsya, pagsasakatuparan ng Bacnotan Pasalubong Center, tututukan ng lokal na pamahalaan ng Bacnotan katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Albert Kawile ng RP Agoo. Ipang pangruna ti lokal a gobyerno ti Bacnotan La Union, babayan iti panakipagtinulong ti Department of Trade and Industry, ti panakaypatungpal ti Bacnotan Pasalubong Center, ang maawagan ti The Hive, ang masarakan iti Bacnotan Farmers Agri-Tourism Center. Si Marungkar ti DTI La Union nga idadauluan ni DTI Provincial Director Merly Membrere, iti opisina ni Mayor Divine Fontanilla, tapno pagsaritaan dati masangwanan ng operasyon ti The Hive. Impiksapay ni Director Membrere ti suporta iti LGU, kaya nagiti lokal nga entrepreneurs iti ili, no maitandudo ken mayamamo dagiti produkto ti Bacnotan. Nakasagana met ti ahensya mangsanay kadagiti interesado a Bacnotanians. Binisita met ti DTI La Union ti agdama matartanima na paset ti Agri-Tourism Center nga agbalin a The Hive. Ti panggep ti kastoy a pasalubong center ket tapno maipakita saan lang nga dagiti lokal a produkto ti Bacnotan kas iti diro uong ken self no di pay ket dagiti amin na produkto ti sububukel a probinsya ti La Union. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Agoo, baling naman tayo sa Kabisayaan. 88 mag-aaral mula sa Eastern Samar nakatanggap ng tig 70,000 pisong allowance mula sa Coconut Farmers Scholarship Program ng Philippine Coconut Authority at Commission on Higher Education. Ang kabuang ulat idedetalye ni Pen Pomida ng RP Borongan. Maabutin 88 nga mga estudyante ha Eastern Samar ang nagkakarawat hintag 70,000 pesos nga allowance tikang hiton Coconut Farmers Scholarship Program hagin buhat nga payout han stipend paran first semester school year 2023-2024 han nakalabay nga simana ha Eastern Samar State University Main Campus, Borongan City. Sumalakan Commission on Higher Education 8 Regional Director Dr. Maximo Aljibe ang 70,000 nga ipinanhatag in para hiton allowance nga 35,000 kada semester, 5,000 nga book allowance kada semester, ngan 30,000 pesos nga one-time cash assistance para ipalitin laptop. Iton pondo para hini nga programa inti kang Hakoko Levy nga natirok na didahan nakalabay nga mga tuig. Ginpahinumdum ni Director Alhiben mga scholars nga pagtipigan ngan gamiton hintuhay ini dara kay ini inti kang hanhulas, sakripisyo ngan pagikigbisog han mga parauma hinlubi. Tugo naman ni ESO Presidenta Dr. Andres Pagatpatan Jr. ha mga estudyante nga paghuna-hunaan hinmaupa iton gagamitan hit kwarta. Iton mga kinahanglanon la pag-eskwela. Kwalipikado hini nga scholarship program in mga anak ng dependents in mga parauma hitlubi nga rehistrado ha National Coconut Farmers Registry System ngan mapasar hit mga kaangayan nga kwalifikasyon. Tikang HRP Borongan in Hipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen. Samantala mula Samar, tunguhin naman natin ang Leyte. Espesyal na operasyon para sa mga may chronic kidney disease, libreng alok ng isang ospital sa Southern Leyte. Ang kabuang detalye ng balita ibabahagi sa atin ni Dalia Urit ng RP Sogod. Balita, ang Christ the Healer Hospital sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, magtanyag karon og libreng arteriovenous fistula creation kun AVR karong umaabot Enero 27 adlong Sabado sunod semana. Matud pa kang Dr. Joyce Matoza Serna, nephrologist sa naasoy nga hospital, usa ka rehistradong vascular surgeon gikan Tacloban ug Cebu ang mobisita sa lungsod para magpahigayon sa maong espesyal nga operasyon. Apan gipasabot sa doktor nga aduna usay pre-procedure evaluation ang pagahimuon sa dili pa mismo ang adlaw sa operasyon sa CTH Outpatient Department. Sa mga interesado nga mo-avail sa maong libreng operasyon, gikinahanglan nga ang pasyente adunay referral gikan sa usa ka nephrologist ug dapat adunay updated member data record kun na MDR sa PhilHealth. Ang paghimo sa arteriovenous fistula, usa ka operasyon aron makonektar ang arterya sa usa ka ugat alang sa mga pasyente nga adunay end-stage renal disease aron makadawat og dialysis.
Ang resulta maong usa ka gipadako nga ugat nga naghatag og sayon ug kasaligan nga vascular access alang sa makaluwas kinabuhi nga hemodialysis nga mga pagtambal. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara ulit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dalia mula Kabisayaan. Kambyo naman tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 kasama ang Mindanao Project Support Office nagsagawa ng procurement training para sa San Fernando Scale Up SP. Para sa detalye ng balita, narito si Theza Orellana ng RPCDO. Ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 uban sa Mindanao Project Support Office mipahigayon sa unang procurement training alang sa Harmonious World Bank Guidelines para sa tuig 2024 bagkuhay pa lamang. Gihatag ang pagbansay sa local government unit sa San Fernando, Bukidnon alang sa pagkongkreto sa 8.62 km Mahayag Kibungkog Farm to Market Road SP nga gi-issue sa no objection letter sa National Project Coordinating Office ni adtong December 27. Si DA10 Regional Executive Director o si DAPRDP 10 Project Director Carlene Siculiado mipahalipay sa unang LGU nga nahatagan og pagtugot sa ilang sub-project na naponduhan ubos kana sa PRDP Scale Up. Gihatagan usab niya og gibug-aton nga importante kaayo alang sa LGU nga mahimong capacitated ang mga protocol o guidelines sa pagproseso sa WB procurement. Ipasaligan usab niya ang LGU nga ang RPCO10 kanunay nga makatabang alang sa umaabot nga kalampusan sa SP. Aron pagpakita sa iyang suporta sa SP, nitambong usab sa kalihukan ang mayor sa San Fernando nga si Rogelio Sigiki. Iyang mensahe iyang gipadayag ang iyang pagpasalamat sa suporta sa paggiya sa PRD. Ang pagbansay-bansay nagsilbi nga kinahanglanon alang sa LGU aron makapadayon sa sunod nga level sa pagpalit nga naglakip sa pag-andam sa mga dokumento nga magamit alang sa public bidding. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Tessa mula Cagayan. Punta naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte magsasagawa ng libreng mass wedding para sa mga residente. Si Bless Iboyan ng RP Zamboanga sa detalye. Pangunahan sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte ang pagahimuon nga kasalan sa Zanorte sa ilalom sa tulunghaan ni Governor Rosalina Halushos. Pagabuhaton kini dungan sa pagsaulog sa Valentine's Day sa umaabot nga Pebrero 14, 2024 sugod alas 7 sa buntag sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center sa lungsod sa Dipolog. Ang matag Paris nga moapil sa nahisgutang kasalan ng bayan makapahimulo sa libreng wedding cake, libreng wedding ring ug libreng flower bouquet sa kababayin-an. Gikinahanglan lamang nga makipagkoordinasyon sa tulunghaan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO alang sa unang lakang aron makahatag sila og paggiya sa sakto ug sunod nga mga proseso. Alang sa dugang kasayuran, pwede nga makita ug mabasa ang tanang proseso sa official Facebook page nga Provincial Government of Zamboanga del Norte. Ang deadline sa aplikasyon alang sa kasalan sa Zanorte hangtod lamang sa Pebrero 2, 2024. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga maiinit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Full support ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagkakatalaga kay dating Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, magiging katuwang ng bagong talagang kalihim ang kanilang kagawaran sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng kalihim na malaki ang karanasan ni Secretary Recto sa usapin ng finance management lalo na sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Samantala, nagpasalamat naman si Secretary Pascual sa naging ambag ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno sa DOF nitong nagdaang mga taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, buo rin ang suporta ng Makati Business Club sa pagkakatalaga kay dating Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Sa isang pahayag, sinabi ng Makati Business Club na tutulong sila kay Secretary Recto sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa ng MBC na malaki ang tiwala nila kay Secretary Recto dahil sa pagsisilbi niya sa National Economic and Development Authority o NEDA at sa Kongreso at Senado, maging ang pag-akda nito sa Expanded VAT Law o Republic Act 9337 na bagay na malaki ang naiaambag sa ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpapatuloy sa pagtulong ngayon ang Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa pamagitan ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, Research Centers and Experiment Stations o RCES at mga kooperatiba sa pagbili at pagbebenta ng mga repolyo, Chinese pechay at ilan pang mga produktong agrikultura ngayong may oversupply ng mga ito. Sa monitoring ng AMAD para sa isang linggong pag-market sa naturang mga proyekto, umabot na sa mahigit 41,000 kilos ng mga naturang gulay ang kanilang naibenta sa Cagayan Valley. Ito ay sa ilalim ng Buying Rescue Program ng DA. Mula sa nabanggit na bilang, mahigit 28,000 kilograms dito ay naibenta sa lalawigan ng Isabela, mahigit 11,000 kilograms sa Cagayan at 1,460 kilograms sa Quirino. Ito ang tulong ng kagawaran upang maiwasan ang pagtapon ng mga ani ng mga magsasaka na malaking lugi para sa kanila. Maliban sa paghanap ng market para sa mga produkto, ang DA din ang sagot sa pag-deliver ng mga ito sa mga palengke, kadiwa stores at mga tindahan ng mga kooperatiba. Nakapagpulong na rin ang mga DA office sa Northern Luzon para sa kanilang nagkakaisang plano at stratehiya upang maiwasan ang oversupply ng mga produktong agrikultural. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Steph. Mula Balitang Negosyo, alamin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng palakasan mula sa ulat ni Jay Arevalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang sports balita. Kompleto na ang mga koponan na magtatapat sa quarterfinals ng 2023-2024 PBA Commissioner's Cup. Ito ay matapos manalo ang Rain or Shine Elasto Painters laban sa Converge Fiber Rexers 112-111 at manaig ang TNT Tropang Giga kontra sa Phoenix Super LPG Fuel Masters 116-96.
Nanguna sa pahirapang panalo ng Elasto Painter si import Treadwell sa nagawa nitong 21 puntos, 17 rebounds at 8 assist, habang malaking tulong ang naiambag ni Biu Belga sa nagawa nitong 19 na puntos, 4 na rebounds at 2 assist. Pinangunahan naman ni import Jamil Wilson ang Fiber Rexers sa kanyang muntikang triple-double performance na may 26 na puntos, 13 rebounds at 9 na assist. Nasayang din ang nagawang 19 na puntos at 18 puntos ni Justin Arana at Brian Santos ayon sa pagkakasunod. Sa laban ng tropang Giga at Fuel Masters, hataw muli ang import ng TNT na si Ralier Hollis Jefferson kung saan nakagawa ito ng 35 puntos, 11 assist at 9 na boards, habang nag-ambag ng 19 na puntos si Calvin Oftana at 18 puntos mula kay Kim Aurin. Pinamunuan naman ni import Jonathan Williams ang Phoenix sa kanyang double-double na 21 puntos at 14 na rebounds, habang nag-contribute si JJ Alejandro ng 12 puntos at may tig 10 puntos din sina Sean Maganti at Tyler Teo. Para sa quarterfinals, magtatapat ang number 4 Phoenix at Meralco Bolts sa unang laro sa Miyerkules, habang makakalaban naman ng number 1 Team Magnolia Chicken Templados ang tropang Gigas sa main game. Samantala, ang number 2 sa standing na San Miguel Beermen ay makakalaban ang Rain or Shine Biyernes ng hapon, habang number 3 at defending champions Barangay Ginebra San Miguel ay makakatapat ang North Batang Pier sa gabi. Ang number 1 hanggang number 2 ay may twice to beat incentive, kaya isang panalo lamang ang kailangan nila para makapasok ng semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatiling head coach ng University of the Philippines Fighting Maroons si Goldwin Monteverde. Ito ay matapos pumirma si Monteverde nitong Lunes ng 5 taong kontrata sa UP para manduhan ang kanilang men's basketball team. Malaking tulong ang naiambag ni Monteverde kung saan nakuha ng UP ang kanilang kauna-unahang korona sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 84 pagkatapos ang halos 3 dekada. Kasama sa Season 84 team sina Final Most Valuable Player Malik Diouf, Carl Tamayo, Xavier Lucero, JD Kagulangan at CJ Cancino. Sinabi ni UP Office for Athletics and Sports Development o OISD Director Bo Persol na ang pagpirma kay Monteverde ay para ipagpatuloy ang programa ng Maroons sa kanilang misyon na makuha muli ang UAAP Men's Basketball title. Ayon kay Persol, sina UP President Angelo Jimenez at Diliman Chancellor Edgardo Carlo Vistan II ang sumuporta sa desisyon ng OASD, lalong-lalo na't mas maraming tulong pinansyal ang nakuha ng koponahan mula sa mga alumni nito. Sumang-ayon din si Team Manager Attorney Agaton Ubero at sinabing makikita na maganda ang performance ni Coach Gold sa huling 3 seasons kung saan nakuha ang kampyonato ng Season 84 ng UAAP at umabot ng finals ng Season 85 at 86. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bibigyan din ng karangalan si Filipina tennis star Alex Ayala at Creamline Cools Master Spiker Tots Carlos sa San Miguel Corporation Philippines Sports Writers Associations or SMC-PSA Awards Night. Ang 18 anyos na si Ayala ay kokoronahan bilang Miss Tennis habang si Carlos ay tatanghaling Miss Volleyball sa naturang event na gaganapin sa Enero 29 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel sa Maynila. Una nang inanunsyo ng PSA na makukuha muli ng San Miguel Beermen Junmar Fajardo ang Mr. Basketball Award, habang si Sarina Bolden ang Philippine Women's National Team ay hihiranging Miss Football. Ang highlight ng naturang awards night ay ang paggawad kay Olympic-bound pole vaulter EJ Obiena bilang Athlete of the Year. Samantala, nasa bansa ngayon si Ayala para magpahinga sandali pagkatapos siyang bigaw makapasok sa knockout round ng Australian Open sa Melbourne. Natalo si Ayala sa first round ng qualifiers kay world number 128 Rebecca Peterson ng Sweden sa score na 2-6, 5-7. Pagkatapos ng konting pahinga, tutungo si Ayala sa India para sa kanyang susunod na 2 torneo.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Jay Arevalo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jay, mula sports, pakinggan naman natin ang mga bagong chika sa ating showbiz balita na hatid ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito tuloy na ang reunion concert ng isa sa mga pinakasikat na original Filipino music o OPM band ng dekada 90, ang River Maya. At magbabalik sa concert scene ang mga original members ng banda na sina Bamboo Manyalak, ang current lead singer na si Rico Blanco, gayon din ang original at active members na sina Mark Escueta at si Nathan Azarcon. At sa isang interview sa telebisyon, inamin ni Nathan na hindi niya inaasahan na mangyayari yon at naniniwala nga ito na imposible itong mangyari. At inilahad nga ni Bamboo sa nasabi ring panayam na lahat sila ay nagkasundo na gawin itong reunion concert. Sabi ng dating lead singer na si Bamboo, quote and quote, "It's never an easy decision and sometimes maganda yun na there's a bit of resistance." At ito masaya namang ibinahagi ng drummer ng banda na si Mark Escueta na siya ay nagagalak na makasama nito sa magiging concert ng grupo ang mga naging mukha ng River Maya. Sabi niya, quote and unquote, "To work with these two again, Bamboo and Rico, ayun palang okay na sa akin." And ayon naman kay Rico Blanco na kasalukuyang lead singer ng banda, quote and unquote, "The opportunity to do another first is a very strong factor for me to decide. Also, we're the first Filipino artist na ipoproduce ng Live Nation." Yan yung concert promoter ng nasabing concert. So, that's big for me. I've always been open and it was just a matter of, is there anyone who can bring everyone together? Yan yung kanyang sinabi. At sinariwa naman ni Bamboo ang mga naging alaala nito sa banda. Quote and quote, sabi niya, "When I listened to the song and I had to review the song, it felt like I was like parang 12. And dagdag pa niya, it felt like we're messing around, like in certain songs we were like goofy voices." At bago pa man ang inaasahang reunion concert ng banda ay nagkaroon muna sila ng mini reunion ang bandang River Maya sa kanilang television comeback sa ASAP Natin To noong nakaraang linggo. At ito ipe-perform ng naturang banda sa concert ang ilan sa mga awiting nagpasikat sa kanila gaya ng Himala, Kislap Mata, You'll Be Safe Here, awit ng Kabataan, Liwanag sa Dilim, LEC 214 at Hinahanap-hanap Kita. Samantala, ipinasilip naman ng TV host at asawa ni Bossing Vic Soto na si Pauline Luna Soto sa Instagram ang isang ganap sa kanyang pagbabakasyon nito sa isang hot spring facility sa Laguna bago ang kanyang panganganak para sa ikalawang supling nila ni Bossing. Caption ni Poleng sa kanyang Instagram post, quote and unquote, "Last mini vacation before I pop." And makikita rin sa mga larawan o dun sa video na yun na ine-enjoy ni Bossing at ng kanilang unang anak na si Tali ang bakasyon nila sa naturang hot spring. At ipinakita rin ng asawa ni Bossing ang baby bump nito habang suot ang swimwear. At maraming celebrity nga at mga legit dabarkads ang nagpaabot ng pagbati para sa ligtas na panganganak ng TV host. At sa hiwalay nitong post ibinahagi niya ang kagalakan na maging ina ng dalawang anak at itinuturing niyang biyaya ang magiging pangalawang supling nila
ng noontime TV host. Sabi niya sa post, quote and unquote, "I can't believe that in a few days, I will be holding our new baby girl in my arms. Thank you, dear God, for blessing us with another miracle. You have been so gracious to us. Walang katapusang pasasalamat sa iyo." Yan yung kanyang sinabi doon sa nasabing post. At excited na rin si Pauline sa magiging role ni Tali bilang panganay. Quote and unquote, sabi niya, "My dear baby Ate Tali, I know you have been praying for a baby sister. This is it. I know in my heart you will be a loving ate to her. And my prayer is that you'll both grow knowing that you will always have each other's back. What an incredible gift is to have a sister in this world. I am so excited for you." And good luck kay Pauline sa kanyang journey sa kanyang panganak para sa ikalawa nilang anak ni Bossing. At eto pa ha mga ka-chismis, panghuli nating chismis for today, ibinahagi ng dating Going Bulilit at isa sa mga host ng noontime show na Eat Bulaga na si Miles Ocampo na sila ay in good terms ng kanyang boyfriend na si Elijah Canlas. At sa kanyang interview sa kilalang broadcast journalist na si Karen Davila, ikinuwento ng actress ang naging samahan nila ng ex-boyfriend. Ayon kay Miles, nagkausap sila ni Elijah sa pagsisimula ng taong 2024. At hindi na idinetalya ng dating child star ang naging usapan nila. Mahalagaan niya para sa kanila na sila ay nagkakausap at nananatiling magkaibigan. Pag-amin pa ni Miles, nagkaroon man sila ng pagkukulang sa kanilang naging relasyon, ngunit nagkapatawaran at nagsisimula na silang muli as friends. And punto pa ni Miles sa quote and unquote, of course, sa isang relationship, hindi lang naman isang tao, parang you have to make it work. Kayong dalawa. Syempre, may mga pagkukulang at ano rin yung isa't isa. Pero I'm happy na naiwan yung lahat ng issues namin sa 2023. Yan yung kanyang sinabi sa interview kay Karen Davila. At itohan nitong mga nakaraang araw ay ibinalita ni Miles na siya ay cancer-free na matapos sumailalim sa isang operasyon at dumaan sa radiation treatment dahil sa lumala nitong thyroid condition na agad namang naagapan. Sabi niya, quote and unquote, "I am cancer-free but yun na nga, maintenance for life. Meds ko habang buhay na siya and doon na ako nakabase. Kumbaga yung weight ko rin doon na siya magbe-base kung tataba o papayat kasi every 2 months kailangan ko magpa-blood test para i-check kung i-adjust yung dosage." And sa huli ang tanging sandata ni Miles upang harapin ang pagsubok na ito ay ang pananampalataya sa Diyos. Sabi niya, quote and unquote, "Nung mga times na yon na it was so uncertain, hindi mo alam kung ano mangyayari. Just trust Him and kapit ka lang sa Kanya. Talk to Him." O diba, nalagpasan nga ni Miles ang kanyang pagsubok sa kalusugan at sana magtuloy-tuloy na ang paggaling ni Miles sa nasabing kondisyon. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At Mama JT para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo na hatid ni Steph Vicente, sa Balitang Sports na hatid ni Jay Arevalo, sa Balitang Artista na hatid ni Mama JT. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa panguna ni Jerome Toledo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Jonela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Sa mga kaibigan natin sa Tinang Tarlac at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang.
Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Sa ngalan po ni Ven Blones, ako po si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat